Ikaw ba yung tipong kapag gigising ka sa umaga, ang unang nararamdaman mo ay hindi ang init ng araw, kundi ang sakit na bumabalot sa iyong mga tuhod? Parang may nakatusok na karayom sa bawat kasukasuan mo. Marami na akong nakitang mga katulad mo. Mga magulang, mga lolo at lola, mga kapatid na senior na dating masigla, dating naglalakad ng walang problema. Ngayon, kahit ang simpleng pagtayo mula sa silya ay parang pakikibaka na. Pero alam mo ba may 5 pagkain, mura, madaling hanapin, na pwedeng magpabago ng lahat? At ang isa sa mga ito, malamang nasa kusina mo na ngayon. Alam ko kung gaano kabigat ang pakiramdam na ito. Yung mga simpleng bagay na dati madali lang, tulad ng pag-akyat ng hagdan, paglalakad sa palengke, o paglalaro kasama ang mga apo, ngayon ay parang napakalaking hamon na. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Minsan, naiisip mo, bakit ako? Bakit parang ang katawan ko ay sumusuko na sa akin? At ang pinakamasakit, yung nakikita mong nag-aalala ang mga anak mo, ang asawa mo, ang mga apo mo pero ayaw mong maging pabigat. Kaya tinatago mo ang sakit. Niningitian mo sila kahit ang totoo, gusto mong umiyak. Alam ko yan. Dahil marami na akong nakausap na ganyan din ang nararamdaman. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, may pag-asa pa. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 pagkain na pwedeng tumulong mapawi ang pamamaga ng iyong mga tuhod at kasukasuan. Hindi ito mamahaling gamot. Hindi ito mga supplement na imported pagaling ibang bansa. Ito ay mga pagkain, simple, natural, at karamihan ay nakasanayan na nating mga Pilipino. Ang mga pagkain ito ay may kakayahang bawasan ang pamamaga sa loob ng iyong katawan, palakasin ang mga buto at kasukasuan, at higit sa lahat, ibalik ang kalayaan mo sa pagdalaw. Kapag natapos mo ang video na ito, magkakaroon ka ng malinaw na plano kung paano mo babaguhin ang iyong pagkain para maging mas magaan ang bawat hakbang mo. At ang pinakamahalagang payoff, makikita mo ulit ang iyong sarili na gumagalaw ng malaya tulad ng dati. Kaya manatili ka hanggang sa huli dahil bawat minuto ng video na ito ay puno ng aral na maaaring magpabago ng iyong buhay. Pero bago tayo pumunta sa mga pagkain, kailangan muna nating intindihin kung bakit nangyayari ang pamamaga sa iyong mga tuhod at kasukasuan. Maraming tao ang iniisip na ang sakit sa kasukasuan ay dahil lang sa pagtanda. Normal lang yan, sabi nila. Tumatanda na kasi tayo. Pero alam mo ba ang tunay na dahilan? Ang tawag dito sa medisina ay chronic inflammation o sa Tagalog, talamak na pamamaga. Ito ay isang kondisyon kung saan ang sistema ng iyong katawan na dapat ay nagpoprotekta sa iyo ay nagiging kalaban mo. Isipin mo ito, kapag nagkasakit ka o may sugat, nagpapadaloy ang katawan mo ng mga espesyal na selula para ayusin ang problema. Yan ang normal na inflammation. Pero kapag ang inflammation na ito ay hindi na tumigil, kahit wala ng sugat o sakit, nagiging problema na ito. Ang mga selula na dapat ay tumutulong ay nagsisimulang atakihin ang iyong sariling mga kasukasuan. Ang resulta, pamamaga, pananakit, pagkatigas ng mga buto. At alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalaking sanhi ng talamak na pamamaga? Ang mga kinakain natin araw-araw. Ang pagkain. Ang processed food, ang sobrang asukal, ang mantika na paulit-ulit ng ginagamit, lahat ng ito ay nagpapaapoy sa inflammation sa loob ng iyong katawan. Pero narito ang magandang balita. Kung ang pagkain ay pwedeng magdulot ng pamamaga, ang pagkain rin ang pwedeng magpagaling. Yan ang tinatawag nating healing through food o sa mas simple nating salita, pagpapagaling sa pamamagitan ng pagkain. At ito ang magtuturo sa iyo ngayon. Naalala ko si Aling Puring. 68 taong gulang na siya nang unang magkita kami. Nakatira siya sa maliit na bahay sa Tondo, kasama ang kanyang bunso na anak na si Mylene. Ang problema ni Aling Puring, hindi na siya makalakad ng maayos. Ang kanyang mga tuhod ay madalas na namamaga, lalo na tuwing umaga at tuwing tag-ulan. Parang may bola na nasa loob ng aking tuhod, kwento niya sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko tatawirin ang kalsada papuntang simbahan. Ang simbahan ay 5 minutong lakad lang mula sa kanila. Pero para kay Aling Puring, parang 1 oras na paglalakbay. Isang araw, bumisita ang kanyang kapatid na si Aling Nena mula probinsya. Dala-dala niya ang isang plastik na puno ng sariwang luya. Inday, gumawa ka ng salabat araw-araw, sabi ni Aling Nena. Ganito ginagawa ng ating nanay noon. Wala siyang gamot pero luya lang, lakad-lakad pa rin siya hanggang 70.
Sa simula, hindi naniniwala si Aling Puring. Luya lang. Anong magagawa niyan sa sakit ko? Pero dahil wala namang mawawala, sinubukan niya. Araw-araw, gumawa siya ng salabat, mainit-init, may konting pulot. Ininom niya pagkagising at isa pa bago matulog. 1 linggo ang lumipas. Wala pang malaking pagbabago. 2 linggo. Napansin ni Aling Puring na mas madali na siyang tumayo mula sa kama. 1 buwan. Nakarating na siya sa simbahan, mag-isa, walang tungkod. Nang tanungin ko siya kung ano ang naramdaman niya noon, tumulo ang luha sa kanyang mata. Akala ko hindi ko na muling mararamdaman yon, sabi niya. Na makalakad ako ng walang hawak. Na hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Ang luya o ginger ay isa sa pinakamatandang gamot ng ating mga ninuno. Sa modernong pag-aaral, napatunayan na ang luya ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na gingerols at shogols. Ang mga ito ay may natural na anti-inflammatory properties, ibig sabihin, tumutulong silang pigilin ang pamamaga sa loob ng iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral na nilathala sa Arthritis and Rheumatism Journal, ang mga taong regular na kumakain ng luya ay nakaranas ng significant reduction sa pananakit ng kanilang mga kasukasuan. Paano mo ito maisasama sa iyong buhay? Una, gumawa ng sariwang salabat. Maghiwa ng 3 hanggang 4 na pirasong luya. Pakuluan sa tubig ng 10 minuto. Dagdagan ng pulot o asukal kung gusto mo. Inumin ito habang mainit-init. Pangalawa, maaari mong idagdag ang luya sa iyong mga niluluto. Sa tinola, sa sinigang, sa arroz caldo, natural na bahagi na ito ng ating pagkain. Ang susi lang ay consistency. Hindi ito one-time na gamot. Ito ay lifestyle, araw-araw, unti-unti, hanggang sa makita mo ang pagbabago. Minsan, ang pinakamahalagang gamot ay hindi galing sa botika, kundi sa kusina ng ating mga ninuno. At kung akala mo ang luya lang ang may kapangyarihang ito, hintayin mo ang susunod na pagkain dahil ito ay tinatawag ng iba bilang miracle tree ng Pilipinas. Si Mang Teban ay isang dating magsasaka mula sa Nueva Ecija. 72 taong gulang. Ang buong buhay niya, nag-alaga siya ng kanyang bukirin. Ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo, patunay ng taon-taong pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Pero nang tumanda siya, nagsimulang sumuway ang kanyang katawan. Ang kanyang mga daliri ay nahihirapang kumilos. Ang kanyang mga tuhod ay madalas na namamaga at nangangalay. Nahirapan siyang hawakan ng azada. Nahirapan siyang maglakad sa kanyang sariling bukid. Parang ninakaw sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko, sabi niya. Isang araw, dumating ang kanyang pamangkin na si Jojo, isang nurse na nagtatrabaho sa Maynila. Napansin ni Jojo ang kondisyon ng kanyang Tito Teban. Tito, bakit hindi mo subukan ang malunggay? Tanong niya. Malunggay? Yung puno sa likod bahay. Tito, alam mo ba na yan ang tinatawag na miracle tree? Maraming benepisyo yan sa katawan. Hindi rin agad naniwala si Mang Teban. Ang malunggay para sa kanya ay simpleng dahon lang na idinadagdag sa tinola o ginisang munggo. Pero sinunod niya ang payo ni Jojo. Araw-araw kumain siya ng malunggay. Minsan sa sabaw, minsan pinirito kasama ang itlog, minsan ginawang tsaa ang mga dahon. Pagkalipas ng 3 linggo, nagulat si Mang Teban. Mas magaan na ang kanyang mga kamay. Nababawasan ang pamamaga ng kanyang mga daliri. Pagkalipas ng 2 buwan, nakahawak na siya ulit ng azada. Hindi na siya kumpleto kung walang malunggay sa kanyang mesa araw-araw. Ang tagal ko nang nakikita tong puno sa likod ng bahay, sabi niya kay Jojo nang muling magkita sila. Hindi ko alam na ang gamot pala ay naroon lang sa aking bakuran. Ang malunggay, mga kapatid, ay hindi basta-bastang dahon. Sa lahat ng pagkain sa mundo, isa ito sa pinaka-nutritious. Naglalaman ito ng vitamin E, 7 beses na mas marami kaysa sa orange. Calcium, 4 na beses na mas marami kaysa sa gatas. Potassium, 3 beses na mas marami kaysa sa saging. Iron, 25 beses na mas marami kaysa sa spinach. Pero ang pinakamahalaga para sa ating mga kasukasuan, ang malunggay ay naglalaman ng quercetin at isothiocyanates, mga compound na natural na lumalaban sa inflammation. Sa isang pag-aaral na ginawa sa University of the Philippines, napatunayan na ang regular na pagkain ng malunggay ay nakatulong bawasan ang mga markers ng inflammation sa dugo ng mga kalahok. Ibig sabihin, ang pamamaga sa loob ng kanilang katawan ay unti-unting bumababa. Paano mo ito maisasama sa iyong pagkain?
Idagdag sa iyong sabaw, tinola, sinigang, munggo. Gawing smoothie kasama ang saging at gatas. Gawing tsaa, pakuluan ang mga dahon sa mainit na tubig. Prito kasama ang itlog para sa almusal. Ang maganda pa, ang malunggay ay halos libre. Kung may bakuran ka, pwede kang magtanim. Kung wala, madaling makabili sa palengke, napakamura. Ang kayamanan ay hindi palaging kailangang maging mahal. Minsan, ito ay tumutubo lang sa ating sariling bakuran. Ngayon, papunta na tayo sa ikatlong pagkain. At ito ay may natatanging kulay, isang gintong dilaw na nagdadala ng kapangyarihan ng paggaling. Si Lola Caring ay isang retired na guro. 65 taong gulang. Buong buhay niya, nagturo siya sa harap ng klase, nakatayo, naglalakad, sumusulat sa pisara. Pero nang magretiro siya, unti-unting nagsimula ang mga problema sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay na dating maliksi sa pagsusulat ay nagsimulang maging mahirap igalaw. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit tuwing bababa siya ng hagdan. Ang kanyang mga balikat ay madalas na nangangalay. Akala ko, kapag nagretiro na ako, magiging masaya na ang buhay ko, sabi niya sa kanyang kaibigan na si Lola Tessie. Pero parang pinarusahan pa ako ng katawan ko. Si Lola Tessie ay may karanasan din sa ganitong problema. Pero napansin ni Lola Caring na parang mas maayos ang paggalaw ni Lola Tessie. "Tessie, ano ang sikreto mo?" tanong niya. Ngumiti si Lola Tessie. "Luyang dilaw, Caring. Golden milk ang iniinom ko araw-araw." "Golden milk? Ano yon?" "Gatas na may halong luyang dilaw. Iniinom ko ito bago matulog. Pinuruan ako ng anak ko na nurse sa abroad." Kinabukasan, bumili si Lola Caring ng luyang dilaw sa palengke. Pinakulo niya ang gatas, nilagyan ng kaunting luyang dilaw na dinurog at ininom bago matulog. Sa simula, kakaiba ang lasa para sa kanya. Pero ipinagpatuloy niya. Isang buwan ang lumipas. Napansin ni Lola Caring na mas magaan na ang kanyang mga kamay. 2 buwan. Nakakababa na siya ng hagdan ng walang hawak sa railing. 3 buwan. Bumalik siya sa pagsusulat at nagsimulang magsulat ng mga maikling kwento para sa kanyang mga apo. "Akala ko tapos na ako," sabi niya. Pero dahil sa simpleng inumin na to, nagsisimula pa lang pala ang bagong kabanata ng buhay ko. Ang luyang dilaw o turmeric ay isa sa mga pinaka-powerful na anti-inflammatory foods sa mundo. Ang aktibong compound nito ay tinatawag na curcumin. Ang curcumin ay napaka-epektibo sa paglaban sa inflammation, napakagaling na halos kapareho na ng ilang prescription medicines, pero walang mga side effects. Sa isang pag-aaral na nilathala sa Journal of Medicinal Food, ang mga pasyenteng may arthritis na uminom ng turmeric extract ay nakaranas ng 40% reduction sa pananakit at pamamaga ng kanilang mga kasukasuan. Pero narito ang mahalagang tip. Ang curcumin ay mahirap i-absorb ng katawan kung ito lang mag-isa. Kaya dapat mong ihalo ito sa black pepper o paminta, dahil ang piperine sa paminta ay tumutulong sa absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Paano mo ito maisasama sa iyong buhay? Una, gumawa ng golden milk. Pakuluan ng 1 basong gatas. Magdagdag ng kalahating kutsaritang luyang dilaw, pwede rin ang powdered turmeric. Magdagdag ng kaunting paminta. Magdagdag ng pulot para sa tamis. Inumin bago matulog. Pangalawa, maaari mong idagdag ang luyang dilaw sa iyong mga niluluto, sa curry, sa sabaw, sa kanin. Pangatlo, kung hindi mo gustong magluto, may mga turmeric capsules na available sa mga botika. Ang gintong kulay ng luyang dilaw ay simbolo ng bagong simula na kahit sa edad na ito, may kakayahan pa tayong magpagaling. Ngayon, tayo naman ay pupunta sa isang pagkain na marami sa atin ay kinakain na, pero maaaring hindi natin alam kung gaano ito kahalaga para sa ating mga kasukasuan. Si Mang Rudy ay isang retired na karpintero mula sa Cavite. 71 taong gulang. Ang buong kabataan niya, gumamit siya ng kanyang mga kamay, nagmamartilyo, naglalalagari, nagpapakinis ng kahoy. Pero ngayon, ang mga kamay na yon ay puno ng sakit. Ang kanyang mga kasukasuan ay naninigas tuwing umaga. Ang kanyang mga daliri ay namamaga at hindi na kayang i-flex ng maayos. Hindi na siya makapagtrabaho. Hindi na siya makagawa ng mga simpleng proyekto para sa kanyang mga apo. Dati, kaya kong gumawa ng buong aparador sa 1 linggo, sabi niya sa kanyang asawang si Aling Meding. Ngayon, hindi ko na kayang buksan ang bote ng gamot ko. Isang araw, nagpunta sila sa doktor para sa regular check-up.
Pagkatapos suriin si Mang Rudy, sinabi ng doktor, "Mang Rudy, kailangan mo ng mas maraming isda sa iyong pagkain. Hindi lang basta isda, kundi yung mayaman sa omega-3. Omega-3? Ano yun, Dok? Ito ay isang uri ng langis na nakakatulong sa iyong mga kasukasuan. Makikita ito sa salmon, sardinas, bangus, at iba pang isda. Subukan mong kumain ng isda at least 3 times a week." Naging mahirap ito para kay Mang Rudy dahil mas gusto niya ang karne. Pero dahil gustong gumaling, sinubukan niya. Si Aling Meding ang naging kasama niya sa pagbabago. Nagluto siya ng sinigang na bangus. Ginisa niya ang sardinas na may kamatis at sibuyas. Minsan, bumibili sila ng canned salmon para sa special occasions. Pagkalipas ng 6 na linggo, napansin ni Mang Rudy ang pagbabago. Ang kanyang mga daliri ay mas flexible na. Ang pamamaga ay nababawasan. Pagkalipas ng 3 buwan, humawak siya ulit ng martilyo. At ginawa niya ang isang bagay na hindi niya nagawa ng matagal na panahon, gumawa siya ng maliit na wooden toy car para sa kanyang apo na si EA. Nang ibigay niya ito, umiyak ang kanyang apo sa tuwa. At umiyak din si Mang Rudy, hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ang omega-3 fatty acids ay isa sa mga pinaka-important nutrients para sa ating mga kasukasuan. Ang mga ito ay tumutulong sa 2 paraan. Una, ang omega-3 ay natural na anti-inflammatory. Binabawasan nito ang production ng mga chemicals sa ating katawan na nagdudulot ng pamamaga. Pangalawa, ang omega-3 ay tumutulong sa lubrication ng ating mga joints, parang lanis sa makinarya na nagpapagalaw ng maayos. Sa isang pag-aaral na nilathala sa Annals of the Rheumatic Diseases, ang mga pasyenteng may rheumatoid arthritis na regular na uminom ng fish oil supplements ay nakaranas ng significant reduction sa morning stiffness at joint pain. Ang mga isda na mayaman sa omega-3. Salmon, isa sa pinakamataas sa omega-3. Sardinas, mura at madaling makuha. Bangus, paborito ng mga Pilipino. Tulingan at tanigi, magandang alternative. Canned tuna, convenient at affordable. Paano mo ito maisasama sa iyong pagkain? Kumain ng isda ng hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo. Piliin ang grilled, steamed o sinigang kaysa sa prito para mas healthy. Kung hindi ka mahilig sa isda, pwedeng uminom ng fish oil supplements, pero konsultahin muna ang iyong doktor. Ang dagat ay nagbibigay ng kayamanan, hindi lang para sa kabuhayan, kundi para sa ating kalusugan. At ngayon, papunta na tayo sa huling pagkain. Ito ay mga simpleng ingredients na laging nasa ating kusina, pero ang kapangyarihan nito sa ating mga kasukasuan ay hindi basta-basta. Si Lola Ising ay isang matandang babae na nakatira sa maliit na baryo sa Ilocos. 82 taong gulang, isa sa mga pinakamatanda sa kanilang lugar. Pero ang nakakagulat, sa edad niyang yon, naglalakad pa rin siya araw-araw papunta sa kanyang maliit na hardin. Nagtatanim pa rin siya ng gulay. Naglalaba pa rin siya ng kamay. Nagluluto pa rin siya para sa kanyang sarili. Isang araw, may dumating na mga estudyante mula sa kalapit na universidad. Nag-aaral sila tungkol sa lifestyle ng mga matatandang Ilocano. Nang makita nila si Lola Ising, nagulat sila. "Lola, paano po kayo nakakagalaw pa ng ganyan kahit matanda na kayo?" tanong ng isang estudyante. Tumawa si Lola Ising. "Anak, simple lang ang sikreto ko. Bawang at sibuyas. Araw-araw, hindi ako nagluluto na walang bawang at sibuyas." "Ganun lang po, Lola." "Anak, mula pagkabata, itinuro sa akin ng nanay ko na ang bawang at sibuyas ay gamot ng mahirap. Hindi kami mayaman para bumili ng mga vitamin. Pero laging may bawang at sibuyas sa aming kusina." Ang mga estudyante ay nagsulat ng lahat ng sinabi ni Lola Ising. At nang suriin nila ang kanyang lifestyle, natagpuan nila na si Lola Ising ay tama. Ang consistent na pagkain ng bawang at sibuyas, kasabay ng kanyang aktibong lifestyle, ay naging proteksyon niya laban sa maraming sakit ng katawan. Ang mga ninuno natin ay matalino, sabi ni Lola Ising sa mga estudyante bago sila umalis. Hindi nila alam ang science, pero alam nila kung ano ang mabuti sa katawan. Pakinggan niyo sila. Ang bawang at sibuyas ay hindi lang pampasarap sa pagkain. Ang mga ito ay mga powerhouse ng healing. Ang bawang ay naglalaman ng allicin, isang compound na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Sa mga pag-aaral, napatunayan na ang allicin ay tumutulong
Bawasan ang inflammatory markers sa katawan. Palakasin ang immune system. Protektahan ang mga cartilage ng kasukasuan. Ang sibuyas naman ay mayaman sa quercetin, isang antioxidant na natural na lumalaban sa pamamaga. Sa isang pag-aaral na nilathala sa Food Chemistry Journal, natuklasan na ang regular na pagkain ng sibuyas ay nakatulong bawasan ang symptoms ng osteoarthritis sa mga kalahok. Ang maganda pa, ang bawang at sibuyas ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na pagkain. Hindi mo na kailangang bumili ng karagdagang supplements. Kailangan mo lang dagdagan ang paggamit nito. Paano? Magdagdag ng maraming bawang sa iyong mga gisa. Huwag matakot sa bawang, mas marami, mas maganda. Gumamit ng sibuyas sa halos lahat ng niluluto mo, gisa, sabaw, salad. Kumain ng hilaw na bawang kung kaya mo, ito ang may pinakamataas na alisin content. Gumawa ng simple na bawang at sibuyas na sabaw, mainit, nakakaginhawa, at puno ng nutrients. Ang moral ng kwentong ito, ang mga simpleng bagay na nakasanayan na natin ay madalas ang may pinakamalaking kapangyarihan, kailangan lang nating magtiwala. Ngayon, maaaring iniisip mo, bakit naman ako maniniwala sa lahat ng ito? At tama lang na magtanong ka. Sa dami ng information ngayon, sa internet, sa social media, sa mga advertisement, mahirap malaman kung ano ang totoo at ano ang exaggerated. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit ito ay mapagkakatiwalaan. Una, ang lahat ng mga pagkain ito ay supported ng scientific research. Hindi ito galing sa haka-haka o pamahiin. Ang mga compound na nabanggit ko, ang gingerols ng luya, ang curcumin ng luyang dilaw, ang omega-3 ng isda, ang alisin ng bawang, lahat ng ito ay pinag-aralan ng mga scientists at doctors sa buong mundo. Pangalawa, ang mga pagkain ito ay bahagi ng tradisyonal na pagkain ng ating mga ninuno. Ang mga lolo at lola natin noon ay hindi mayaman sa pera. Hindi sila nakakapagpunta sa mamahalin na ospital. Pero ang kanilang katawan ay malakas at matibay. Bakit? Dahil natural ang kanilang pagkain. Ang kanilang pagkain ay galing sa lupa, galing sa dagat, galing sa mga halaman sa paligid nila. At pangatlo, personal kong nakita ang mga pagbabagong ito. Sa mga taon ng aking pagtuturo at pakikipag-usap sa mga katulad mo, mga senior citizens, mga lolo at lola, mga magulang na gustong gumaling, paulit-ulit kong nakita kung paano binabago ng simpleng pagkain ang buhay ng mga tao. Hindi ito magic. Hindi ito instant cure. Pero ito ay isang simula, isang hakbang patungo sa mas malusog at mas malayang buhay. Bago tayo magpatuloy, nais ko lang magsabi ng isang bagay. Kung nakarating ka hanggang dito sa video, ibig sabihin nito ay mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan. At iyan ang unang hakbang. Ang pagnanais na gumaling. Ang pagnanais na maging mas mabuti. Kaya kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, kung may natutunan ka, kung may naramdaman kang pag-asa, sana ay pindutin mo ang subscribe button at ang like button. Hindi ito para sa akin. Ito ay para matulungan ang iba pang mga katulad mo na makakita ng mga video na tulad nito. Marami pa tayong ibabahaging mga aral sa mga susunod na araw. Mga tip para sa kalusugan. Mga kwento ng pag-asa. Mga gabay para sa mas magandang buhay sa iyong edad. Kaya kung gusto mong maging bahagi ng ating komunidad, mag-subscribe ka. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na video. Salamat sa iyong tiwala. Ngayon, magpatuloy tayo. Ngayon, habang papatapos na tayo sa video na ito, gusto kong pag-usapan natin ang isang mas malalim na bagay. Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pamamaga ng tuhod o pananakit ng kasukasuan. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong sarili. Marami sa atin, kapag tumatanda na, ay nagiging komportable na lang sa paghihirap. Ganito na talaga to, sabi natin sa sarili. Normal lang to sa edad ko. Wala na akong magagawa. Pero alam mo ba ang totoo? May magagawa ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Ang katawan mo, kahit gaano pa yan katanda, ay may kakayahang magpagaling. Ang mga selula mo ay nagre-regenerate. Ang mga kasukasuan mo ay pwedeng maging mas malusog. Ang buhay mo ay pwedeng maging mas maginhawa. Kailangan mo lang ibigay sa iyong katawan ang tamang pagkain. Kailangan mo lang magtiwala sa proseso. At higit sa lahat, kailangan mong paniwalaan na karapat-dapat kang gumaling. Isipin mo ito. Ano ang gagawin mo kung mawawala na ang sakit sa iyong mga tuhod? Ano ang mga bagay na gagawin mo na hindi mo magawa ngayon?
Lalakad ka ba ulit sa park kasama ang iyong asawa? Maglalaro ka ba kasama ang iyong mga apo? Dadalawin mo ba ang mga lugar na matagal mo nang gustong puntahan? Ang mga iyon ay posible. Hindi garantisado. Pero possible. At ang posibilidad na iyon ay nagsisimula sa isang hakbang, isang pagbabago sa iyong pagkain, isang desisyon na alagaan ang iyong sarili. Ipakita mong karapat-dapat kang igalang. Hindi lang ng iba kundi ng iyong sariling katawan. Ang tunay na lakas ay wala sa kabataan. Ito ay nasa katatagan ng isip, sa kahandaan ng puso, at sa karunungan ng mga taon na iyong pinagdaanan. Ikaw ay naglakbay ng malayo. Nakita mo na ang maraming bagay. Nagtagumpay ka sa maraming pagsubok. At ang maliit na pagbabago sa iyong pagkain, ang pagdagdag ng luya, ng malunggay, ng luyang dilaw, ng isda, ng bawang at sibuyas, ito ang iyong bagong sandata. Ito ang iyong paraan ng paglaban. Hindi sa pamamagitan ng gamot na may side effects. Hindi sa pamamagitan ng operasyon na nakakatakot. Kundi sa pamamagitan ng mga pagkaing bigay ng kalikasan, simple, natural, at puno ng kapangyarihan. Bago tayo magpaalam ngayon, may isang tanong akong nais kong itanong sa'yo. Huwag kang magmadali sumagot. Hayaan mong tumimo ito sa iyong puso. Kung bibigyan ka ng isang pagkakataon na ibalik ang isang bagay na nawala sa iyo dahil sa sakit ng iyong katawan, ano yon? Ang kakayahang maglakad ng malayo. Ang kakayahang maglaro kasama ang mga apo. Ang kakayahang magtrabaho sa iyong hardin. Ang kakayahang magdala ng grocery nang hindi humihingi ng tulong. Ano man yon, isulat mo sa comments. Ibahagi mo ang iyong pangarap. Dahil kapag sinabi mo ito ng malakas, nagiging mas totoo ito. At sino ang nakakaalam, marahil ang iyong kwento ay magiging inspirasyon sa iba. Ngayon, habang iniiwan kita, gusto kong tandaan mo ang mga ito. Ang edad ay hindi hadlang. Ito ay patunay ng iyong lakas. Nakarating ka hanggang dito, sa puntong ito ng iyong buhay, dahil ikaw ay matatag. At ang pagpili na alagaan ang iyong sarili, ang pagpili na baguhin ang iyong pagkain, iyan ay patunay na ang iyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang ginto sa edad mo ay hindi ang kayamanan o ang mga bagay. Ang ginto ay ang karunungan na taglay mo at ang pagpili na gamitin iyon para sa iyong kabutihan. Kaya bukas, kapag gigising ka, alalahanin mo. May 5 pagkain na naghihintay na tumulong sa iyo. 5 simpleng hakbang patungo sa mas magaang na paglalakad. 5 dahilan para maniwala na ang kinabukasan ay maaaring maging mas maganda. Luya. Malunggay. Luyang dilaw. Isda. Bawang at sibuyas. Simple. Natural. Powerful. At higit sa lahat, nasa abot kamay mo. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat sa tiwala. At maraming salamat sa pagiging bahagi ng Ginto sa Edad. Hanggang sa muli, kaibigan. Mag-ingat ka. At huwag mong kalimutan, karapat-dapat kang mabuhay ng walang sakit, puno ng pag-asa, at punong-puno ng pagmamahal. Paalam.